Ano? Ay, kuya. Mula sa malamig na Atok Benguet, nakilala sa mga matataas na taniman ng gulay at bulaklak. Bibiyahe tayo ngayon patungo sa isa pa sa pinakasikat na destinasyon sa Mountain Province, ang Sagada. Habang dumadaan kami sa off-road, may mga pagkakataon talaga na may mga driver na hindi naiintindihan tayo mga nakamotor kapag sa mga ganitong sitwasyon. Unting pagkakamali mo lang, diretso ka sa bangin. Kaya importanteng magdobleng ingat at maging alerto sa lahat ng oras. Hindi na kami nakipagsabayan. Tumabi na lang kami at tinadaan muna sila. Kesa naman mapahamak tayo dahil sa iba. Hindi importante kung gaano kabagal ang takbo, ang mahalaga ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe. Ganito talaga ang adventure, hindi laging makinis ang kalsada, pero siguradong sulit ang bawat kilometro. Kaya tara, ride lang ng ride. Dahil ang tunay na rider, hindi sumusukong humingiti pa. Pero sa totoo lang, sa lahat ng na-experience naming daan, sa ganitong mabato kami nakakaramdam ng pagod, hindi sa layo at tagal ng pagbiyahe. At sa wakas nakalagpas na tayo. Last year hindi pa ganun kahaba ang pagkasira ng daan. Sa biyaheng ito, mag-stay tayo ng 4 na araw at 3 gabi para ma-experience ang iba't ibang tourist packages sa Sagada. Welcome to Mountain Province. Narito na tayo sa boundary. Konting-konti na lang, Sagada na. Ito ang huling hinto bago natin marating ang bayan ng Sagada. Kung galing kayo sa Halsema Highway, paniguradong ramdam ninyo ang lamig dito sa Bauco pa lang. Ang sarap sa pakiramdam na matapos ang mahabang biyahe, tanaw mo na ang daan patungo sa Zay of Clouds at sa sikat na hanging coffins. Grabe itong mga kurbada at tanawin. Sobrang sulit ng bawat pihit at pagod ng katawan. Walang katulad ang sarap sa pakiramdam kapag excited ka sa ganda ng kalikasan. After 5 hours andito na tayo sa Sagada. At diretso na agad sa Bulay Igorot Inn para kumain at magpahinga muna.
Bukas sisimulan natin ang unang araw ng adventure. This is it guys. First day na natin dito sa Sagada Mountain Province. Ang elevation dito ay nasa 1,500 meters above sea level kaya asahan nyo na malamig talaga, lalo na sa gabi. And today is the day. Paitokan Trail. Medyo kabado, pero mas excited. So let's go, maghanda na tayo at simulan ang unang adventure natin dito sa Sagada. Isa sa pinaka-importanteng gagawin natin ngayon ay mag-register sa Sagada Tourist Information Office at required din ang local guide dito sa Sagada para sa safety at ma-preserve din yung trail. ID? Dito mag-fill out tayo ng form with name, address and emergency contact. Dito din malalaman ang mga rules tulad ng bawal maghiwan ng basura sa trail at required na may accredited guide. Okay na po. Thank you. At dito naman, magbabayad tayo ng 100 pesos per head para sa registration at environmental fee. Ang huling proseso ng registration ay ang kanilang optional tourist insurance ordinance ng munisipalidad ng Sagada. Sa halagang 50 pesos for 1 to 2 days at 100 pesos for 3 to 4 days na kanilang ipapaliwanag sa inyo. After sa tourist office, dito naman tayo sa MMKKY Sagada Travel and Tours. Sila yung isa sa mga accredited tour operators dito. Dito tayo nagpabook ng mga tour packages. At sa araw ngayon ang pagsabak natin sa Paitokan Trail, ang halagang babayaran nyo ay nakadepende sa kung ilan kayo sa grupo. Ang binayaran namin sa Paitokan Trail ay 250 pesos per head, kasama na ang fee sa tour guide. At dahil 1 PM pa ang ating call time, lunch time muna tayo. Ang Paitokan Trail ay isang trek na aabutin ng 2 to 4 hours. Dadaanan natin ang Church of St. Mary the Virgin, Cementerio, Hanging Coffins, Latang River, Bauling Coffee Farm, Matangkib Cave at Bakong Small Falls. Kaya simulan natin at abangan ang aming mga hirit, pagod, at syempre, ang mga magagandang tanawin na atin makikita. Ang ating unang hinto ay ang makasaysayang Church of St. Mary the Virgin. Isa itong tahimik at magandang simbahan na gawa sa bato. Itinatag ito noong panahon ng mga Amerikano at kilala bilang pangunahing Episcopal Church sa bayan. Pagkatapos ng simbahan, madadaanan natin ang lokal na sementeryo o ang Calvary Hill. Dito magsisimula ang ating trekking. Kailangan muna iparegister ang mga environment visit ng bawat turista bago pinapayagan ang grupo na mag-proceed sa trekking. Dahil ito ay isang sagradong lugar ng mga katutubo, mahigpit na ipinatutupad ang panatilihin ang katahimikan at iwasan ang malakas na tawanan. Bawal umupo, tapakan, o sandalan ang mga semento ng puntod. At iwasang kumuha ng close-up na picture ng mga pangalan sa cross bilang paggalang sa mga pamilya ng yumao. Tinawag itong Calvary Hill dahil matatagpuan ito sa itaas ng isang burol na napapaligiran ng mga puno ng pine tree. Ang mga puntod dito ay kapansin-pansin dahil sa kanilang mga simpleng puting krus. At ang mga hindi nakatugon sa tradisyon ng hanging coffins ay inililibing dito sa Calvary Hill.
Isa sa mga highlights ng Paitokan Trail ay itong mga rock formations. Grabe ang spot na ito, kita mo ang panoramic view ng Sagada Valley. Quick stop lang ito, pero worth it talaga. Bonus spot, Paitokan Cliff. Kaunting babalam from rock formations, may optional cliff na pwede niyong gawin sa halagang 500 pesos. Kaya kung carry nyo, sobrang worth it. Yeah. Magkano yan kuya? Naka-video ka? Hindi ako hindi. May video ka? Hindi. Tayo. Nice one. Very good. At hindi kalayuan dito, makikita natin ang tanyag na hanging coffins. Ito ay isang sagradong tradisyon ng mga katutubong Igorot na libu-libong taon na nilang ginagawa. Naniniwala ang mga katutubo na kapag mas mataas ang kinalalagyan ng kabaong, mas madaling makararating ang kaluluwa ng yumao sa langit. Proteksyon din ito mula sa mga hayop at naihiwasang mabulok agad ang bangkay dahil sa tubig. Ang tradisyong iyon ay para lamang sa mga respetadong nakatatanda na namatay sa natural na dahilan. At may mga apo at nakadawa ng mga tradisyonal na ritual o handog para sa komunidad habang nabubuhay. Hanggang 5. Ang ibang coffins naman ay sinisiksik sa mga makikitid na bitak ng limestone para protektahan ang yumao at panatilihin ang koneksyon sa kalikasan. Ipinapakita nito ang kanilang malalim na kultura at paniniwala. Ano mauna kaya? So, dito rin yung mga mabasa na ito, mga kabawan din dito. So, yung mga nililibing ko lang dyan is mga mga namatay sa nakatandaan. Yung mga namatay sa pagkakit na yun, sila yung nililibing sa mga kapanan. Tapos noon, yung ginagawa nila pag may ililibing dito, yung mga babae na iiwan sa taas, sila yung nagsisigaw din sa taas. Yung mga kalalakihan, sila lang yung mga bumababa. Hindi pwede yung mga babae. Ano po unang sigaw? Ano po unang sigaw? Yung sinisigaw ng bagong ililibing dito, yung mga kasama na kayo dyan. Sunod naman ay ang mabangong Bawing Coffee Farm. Pinitak na natin yung ibang file na ito. Ang Bawing Coffee Farm ay isa sa mga sikat na plantasyon ng kape sa Sagada. Ang mga kape dito ay itinatanim sa natural at organic na paraan. Walang ginagamit na mga kemikal kaya naman purong-puro ang lasa ng bawat tasa ng kape na nagmumula dito. Hello po. Welcome po sa Eco Valley Coffee Farm. Bukod sa pagiging farm, isa itong magandang hinto para sa mga hikers ng Paitokan Trail. Dito ay maaari mong makita ang aktwal na mga prutas ng kape na kulay berde, dilaw, o pulang-pula kapag hinog na. You taste what you never taste. Di ba? Ito yung usapan. Ang Arabica coffee po ay low in caffeine. Kaya kahit matapang, okay pa rin. Oo. Ito ang exercise ng pagod. Saka 15 pull-up na parang
Kaya pag nagtatanong sila, nakatikim ba kami ng Shibit Coffee? Alam niyo yung Shibit Coffee? Yung alamid na tinatawag? Tayo ng musang. Mahal yun, di ba? Mahal yun. Kaya sinasabi ko, ako ang Shibit, ako ang musang. Kasi yung behavior ng musang na mag-harvest, ganun din ang ginagawa ko. Pagkatapos natin mag-rest sa Bauing Coffee Farm, dediretso na tayo sa Latang River at Matangkib Cave. Grabe, hindi ka nakaya. Ay, sarap. Oo, nakaya. Ingat lang po sa bawat hakbang dahil medyo madulas ang mga bato rito. Bilaw, hindi ka na pwede sa cave. Abot mo to. Kaya? Naririnig nyo ba yan? Yan na ang Latang River. Ang ilog na ito ay isang underground river system dito sa Sagada. At narito na tayo sa entrance ng Matangkib Cave. Simulan na natin pumasok sa Matangkib Cave at ihanda ang mga flashlight. Ang tingin ng buhangin. Ito. Kasi yung flashlight mo. Ayun, meron pa ako. Isang paalala lang sa mga papasok dito, huwag na huwag hahawakan ang mga rock formations para hindi ito masira o mamantsahan. Siguro ito pwede rin natin nasasakit. Ano yun? Ano? Black formation. Basta ako lang mo. Ano sa mga? Ito ay nagsisilbing isang daanan kung saan lalakad ka sa gilid nito bago muling lumabas patungo sa direksyon ng Bukom Small Falls. Ito ay isang mabilis ngunit nakakasabik na sulyap sa ilalim ng lupa na hindi nangangailangan ng mahabang oras na gagapang o aakyat. Balikan lang ang ng mga butas yung ano ba, hindi ko pinagsun. Basta kasha ako. Mabilis man ang naging pagdaan natin sa loob na umabot lang ng ilang minuto. Tunay namang nakakamangha ang mga rock formations at lamig sa loob. Pagkalabas ng kuweba, maigsing lakad na lang papunta sa huling destination natin. Ganun lang yung video ko. At para sa huling hinto, magpapalamig tayo sa Bukom Small Falls. Kaya ka? Oo. Masyado ng mga bayan. Wala nang mas nasarap pa sa pakiramdam na ibabad ang mga napagod na paa sa napakalamig na tubig ng Bukom Small Falls.
Dito opisyal na nagtatapos ang ating pakikipagsapalaran sa Paitokan Trail. Isang buong pakikipagsapalaran na puno ng kasaysayan, kultura, at natural na ganda ng kalikasan ang hatid ng Paitokan Trail. Tandaan po natin, huwag mag-iiwan ng basura at laging igalang ang mga sagradong lugar ng ating mga katutubo. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, paalam!